Bakit pinahinto si Leila de Lima sa kanyang opening statement sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Pinahinto ni Senate Presiding Officer Francis Chiez Escudero si House Prosecutor Leila de Lima sa kanyang opening statement noong ika-29 ng Hulyo taong 2026 dahil sa paglalahad ng mga conclusions of fact and law o mga legal na conclusion na bawal pa sa parteng iyon ng paglilitis. Narito ang mga detalye sa likod ng pagpapatigil sa kanyang talumpati sa ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pagtutol ng depensa, defense objections, paulit-ulit na nag-object si Attorney Michael Poa, ang abogado ni VP Sara. Ayon sa depensa, nagbibigay na si de Lima ng mga pinal na conclusion, gaya ng pagsasabing ang ebidensya ay nagpapakita ng graft and corruption at betrayal of public trust, imbis na magbigay lamang ng paunang pangkalahatang ideya o preview ng mga ebidensyang ihaharap. Walang duda na ito ang naging sentro ng mainit na diskusyon sa pagitan ng magkabilang panig sa impeachment court. Sa ilalim ng mga patakaran sa korte, ang opening statement ay dapat magsilbi lamang na mapa o gabay kung ano ang layunin at mga ebidensyang ihaharap ng prosekusyon. Ito ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang pagtutol ng depensa, pangunguna sa korte. Ang pagpapasya kung may naganap na graft o betrayal of public trust ay tungkulin lamang ng mga senador hustisya, senator judges, pagkatapos ng buong paglilitis. Ang maagang pagdedeklara nito ay itinuturing na argumentatibo, wala pang ebidensya, sa puntong iyon ng trial, wala pang formal na tinatanggap na dokumento o sinumpaang salaysay ng testigo ang impeachment court, kaya walang legal na basehan para sabihin, napatunayan, na ang mga akusasyon, kung gusto mong mas malalimang masuri ang takbo ng trial, maaari nating tingnan ang mga sumusunod, prinsipyo ng fair play, iginiit ng depensa na kahit ipabura sa opisyal na record ng korte ang mga pahayag ni de Lima, narinig na ito ng publiko at labag ito sa patas na laban o fair play. Tumpak ang puntong iyan, at ito ang naging pinakamabigat na argumentong legal ni Attorney Michael Poa. Sa larangan ng batas at mga pampublikong paglilitis tulad ng impeachment trial ni VP Sara, ang diskusyong ito ukol sa fair play ay may malalim na implikasyon, impluwensya sa publiko, public perception, dahil ang impeachment ay ipinapalabas ng live sa telebisyon at social media. Alam ng depensa na ang bawat salitang bibitawan ng prosekusyon ay mabilis na tumatatak sa isip ng mga tao. Kahit iutos ni Senador Chiez Escudero na burahin o i-strike out sa opisyal na record ng Senado ang mga huling pahayag ni de Lima, hindi na mabubura ang narinig ng publiko. Prinsipyo ng due process, bahagi ng patas na laban ang karapatan ng akusado na mag-inag muna ang mga ebidensya at testigo bago hantungan ng anumang conclusion. Ang maagang pag-akusa ng graft and corruption sa opening statement, nang wala pang isinasagawang pagtatanong sa mga saksi, ay nakasisira sa imahe ng patas na paglilitis, epekto sa mga senator judges, bagamat mga bihasang mambabatas ang mga senador, ang pampublikong opinyon na nalilikha ng mga unreproducible o narinig ng pahayag ay maaari pa ring magdulot ng pressure sa kanila bilang mga hurado. Desisyon ng presiding officer, pinaburan ni Senador Chiez Escudero ang argumento ng depensa. Paalala ni Escudero, ang mga ebidensya at conclusion ay dapat manggaling sa mga testigo at dokumento sa formal na presentasyon, hindi sa opening statement ng mga abogado. Let the witness speak, not the counsel. Ang naging desisyon ni Senador Chiez Escudero na, let the witness speak, not the counsel, ay nagpapakita ng kanyang mahigpit na pagtupad sa mga patakaran ng isang impeachment court. Sa linyang ito, ipinaalala niya ang pundasyon ng formal na paglilitis, ang abogado ay naroon lamang para maggabay, ngunit ang testigo at pisikal na ebidensya ang dapat magpatunay sa kaso. Ang hakbang na ito ng presiding officer ay nag-iwan ng mahahalagang aral sa takbo ng trial, pagtatapos sa showmanship. Ayon sa panuntunan ng impeachment court, ang opening statement ay hindi pa panahon para magdebate o magkumbinsi.
Sa pagpigil kay De Lima, nilimitahan ni Escudero ang tayansa na magamit ang telebisyon para sa pampublikong publisidad o drama, mensahe sa prosekusyon. Ang pagpapatigil sa talumpati ay isang babala sa buong House Prosecution Team na kailangan nilang maging mas maingat at sumunod sa rules of evidence upang hindi ma-disqualify ang kanilang mga argumento. Direktang aksyon, sa halip na patagilan ang diskusyon, iniutos agad ni Escudero na i-strike out o burahin sa record ang mga labis na pahayag at pinalaktaw na ang prosekusyon sa pagtawag ng kanilang unang saksi. Bunga, dahil sa sunod-sunod na paglabag sa panuntunang ito sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan ng pinatigil ni Escudero si De Lima sa pagsasalita. Iniutos na burahin sa record ng impeachment court ang mga huling bahagi ng kanyang pahayag, at inatasan ang prosecution team na magtawag na lamang ng kanilang unang testigo. Ang naging bunga o resulta ng insidenteng ito ay nagmarka ng isang malaking dagok sa estratehiya ng prosekusyon sa unang araw pa lamang ng paglalahad ng kanilang kaso. Ang desisyon ni Senate President Chis Escudero ay nagkaroon ng tatlong mabibigat na epekto sa takbo ng paglilitis. Pagkawala ng momentum, ang opening statement sana ang pagkakataon ng prosekusyon na ay lahad sa publiko at sa mga senator judges ang buong kwento ng kanilang kaso sa isang malinaw at emosyonal na paraan. Dahil pinatigil si De Lima, naputol ang puwersa ng kanilang pambungad na argumento, legal na, sa record, ang pag-uutos na i-strike out o burahin ang mga huling bahagi ng talumpati ay nangangahulugang sa mata ng batas at ng impeachment court. Ang mga salitang binitawan ni De Lima ay hindi opisyal na naganap at hindi maaaring gamiting basehan sa anumang legal na mosyon o desisyon sa hinaharap. Agarang pagsalang ng testigo, napilitan ang prosekusyon na lumipat agad sa pinakateknikal na bahagi ng trial, ang pagpapakita ng mga dokumento at pagtatanong sa kanilang unang testigo, nang walang formal na introduksyon. Dahil dito, ang focus ng impeachment court ay mabilis na napunta sa kung gaano katatag ang mga hawak na ebidensya ng House prosecutors. Panuurin ang buong video. In the beginning it was okay, Honorable De Lima, but later on you did make conclusions of law already which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pang ang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money
is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Respondent. Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently. In the beginning, it was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, 6 seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, eh narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Lima, Again, kindly with all due wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but, supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position, the overview of the evidence. To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit, Your Honor, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, Same objection, Your sumusuway sa Honor. pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.